Maraming natatakot pumasok sa bansa dahil maski na meron na po tayong batas, wala pong TRO, but what if after 1 or 2 years, the Supreme Court declares it unconstitutional? And once the Supreme Court declares it unconstitutional, paano daw nila mababalik sa 60-40 yung kanilang mga investments? So, may rason. No? May mga mabibigat din na rason. And that's why we are open with the leadership of the Senate. Alam mo ako, sobrang natutuwa ako. Honestly, natutuwa ako kasi 'di ba, alam niyo naman po siguro 'yon, matagal na rin na talagang isa ito sa gusto kong mangyari na magkaroon talaga ng pagbabago ng konstitusyon. Ngunit sabi ko nga, 'di ba, kung ang mag-handle ng pagbabago ng konstitusyon ay ang Kamara lang, talagang sablay. Pero etong nangyari ngayon, bumabalik uli doon sa dati, which is yung economic provision, which is yun ang pinaka-importante sa lahat. Hindi man makuha yung tinatawag na parliamentary na form of government, at least yung yung economic lang. Kasi alam nyo, naipaliwanag sa amin nila Orayo, naipaliwanag nila sa amin. Kaya nga Singapore, isipin nyo Singapore passport is isa sa mga powerful passport Bakit? Kasi nga asensado yung bansa nila dahil nga po sa magandang kanilang katatayuan pagdating sa mga antas ng ekonomiya, di ba? Naalala ko nung sinabi ni Orion yung laging pinupuntahan, yung Marina Bay, di ba? Alam mo ba na hindi Singapore na may-ari niyan? Which is ang ganda sana Kung ganun din ang mangyayari sa Pilipinas, but because of the 60-40 provision na hindi pwedeng marami ang pagmamay-ari ng foreigner, kaya medyo naaalangan yung mga foreigner. Although, syempre, meron pa rin iba nagtitake risk, yung iba gumagamit ng dummy. Ibig sabihin na kunwari yung Pilipina may-ari pero talagang yung foreigner naman, ganon. Kaya lang nagiging problema pa rin yan pagka nagkakaroon sila ng legal battle. Diba? So ngayon, parang bumalik. And I really hope na bumalik talaga sa talagang ipinaglalaban ng karamihan. Economic provision ang mabago. Ngayon naman, so far, kasi nung una, do sa People's Initiative, diba? Ang mangyayari parang sasama lang ang mga senador sa mga congressman bilang magiging isang house sila. So ilan lang sila? 24 plus yung congressman. Paano kung lahat yun nabusog ni Tamba at bumoto sa term extension, wala na magagawa ang Senate. Yun noon. But now, napag-usapan nila, according to Senate President, sabi ni Marcos, hindi pwede. So, magkakaproblema. Kaya dapat separate ang voting. Okay? So, separate ang House. If sabihin, 3/4 ang House at 3/4 din ang Senate. So, magkaiba. Which is, sa tingin ko, maganda. Kasi, kahit papaano, ako, may tiwala pa naman ako sa marami namang senador natin, maaayos. Hindi naman sip-sip. Alam mo yun? At saka, hindi, kasi iba ho ang structure. Ito yung structure na sinasabi ni Bobong Lipunan. Iba ang structure sa Congress, sa House, talagang kung anong sinabi ng speaker, yun ang masusunod. Yun talaga. Wala tayong magagawa. Pero sa Senate, hindi ho ganun. Kaya yan yung pinaglalaban ni Senator Robin. Kaya nga, maganda. Kaya lang, may konting problema dito kasi ang balita ko dito, which is sinabi rin niya, hindi si Senator Robin ang mamumuno ng komite sa Senado. Si Angara. Kasi daw, ang dahilan ni Subiri dahil kailangan abogado. So, abogado Angara, si Robin hindi. Kaya si Angara. I really do not know what will happen sa susunod na mga araw. Pero at least medyo gumaganda. Gumagandang ang senaryo. Sana lang, sabi nga nung isa, sana daw totoo.